Good morning mga kaibigan! Muli, andito naman tayo. Magkakaroon tayo ng pag-uusap or diskusyon patungkol sa anong kasunod pagka graduate ka na sa college. So, siguro naman, lahat ng mga magulang ay pinangarap nila na pagkatapos mag-aral ng kanilang mga anak, meron silang trabaho na makukuha. So ngayon, bibigyan ko kayo ng ideya kung anong mga dapat gawin para magkaroon tayo ng trabaho. Okay? So muli, ito si Kuya Matt, ang inyong kasama ngayong araw na to, para pag-usapan kung paano tayo maghanda para magkaroon ng trabaho pagkatapos natin graduate o magtapos ng kolehiyo. Una, dapat kung ano yung inaaral mo ngayon at yan din ang natapos mo, yun ang una mong papasukan na trabaho. Sapagkat hindi ka mahihirapan kung yung kurso mo mismo ang gagamitin mo para makapagtrabaho ka. Isipin mo, pinaghirapan mo yan sa loob ng 4 na taon, pagkatapos hindi mo gagamitin. Bakit? Dahil sa aking obserbasyon, meron talagang taong maihiyain. Pagpalagay na lang natin, kung ikaw ay nagtapos na taga-probinsya, at dahil taga-probinsya ka, talagang ayaw na ayaw mo mangibang bayan para gamitin ang kurso na natapos mo. Napakasaklap kung pagkatapos mo mag-aral ay babalik ka sa lugar ninyo at magiging tambay. Pero yan ay katotohanan, sapagkat may kakilala ako, may kaibigan ako, despite na natapos siya mag-aral sa kolehiyo, hindi siya nakapagtrabaho dahil naunahan siya ng hiya. Pangalawa, pag naghanap ka ng trabaho, dapat marami kang opsyon. Okay? Una, yung trabaho na related sa natapos mo. What if kung hindi ka makapasok doon? Dapat meron kang pangalawang option. O di kaya, pangatlong option. Sa part ko, nung ako yung nagtapos, patapos pa lang ako ng kolehiyo, sinubukan ko na maging crew sa isang fast food chain. Ano yun? Yung Chowking. Dahil nung araw, kakatayo pa lang o kakapasok pa lang ng fast food chain na yan sa lugar namin. Kaya naman, isa ako sa mga pumila. But sad to say, hindi tayo natanggap. But, hindi ako tumigil dyan. Bagkus, nag-mindset ako na sabi ko, dapat sa sunod na application ko, makakapasok na ako. So, anong ginawa ko? Bumiyahe ako from Mindanao to Metro Manila. At dito ko sinimulan ang aking pangarap. Ano ba ang dapat natin gawin? Siyempre, pagdating mo sa lugar kung saan ka maghanap ng trabaho, alamin mo muna ang lahat ng pasikot-sikot. Una na dyan, yung biyahe. Alamin mo yung biyahe, alamin mo kung magkano yung pamasahe. Ang tip ko dyan, pag papunta ka pa lang, sumakay ka. Papunta sa destination mo. Tapos, pagbalik, tiyagain mo, lakarin mo, pabalik. Para makita mo lahat ng mga gusali, lahat ng mga building, at malalaman mo kung nasaan yung plano mong pasukan.
Okay? Ngayon, kung ikaw ay mamamasukan na, mag-a-apply, syempre, dapat handa ka sa lahat ng iyong dokumento. Ano ang iyong dapat gawin? Una, ihanda mo yung iyong transcript of record, iyong diploma, at higit sa lahat, yung lisensya na meron ka. Dahil magtatrabaho ka na eh. Pero hindi titigil doon. Dahil dapat yan pala meron kang SSS. Meron kang TIN number. So, dapat yan ay ina-applyan mo na bago ka pa mag-apply ng trabaho. Dahil yan at yan din ang hihingin sa'yo pag nag-apply ka na ng trabaho. Then kasunod dyan, yung sinasabi nating physical medical exam. Titingnan nila kung ikaw ba ay fit para magtrabaho. So, yung mga dokumento na binanggit ko, dapat yan ihanda mo hindi lang isang kopya. As much as possible, damihan mo na dahil dumayo ka eh. During my time, nag-prepare ako ng 10 original copies ng aking transcript of record, ng aking diploma. Para wala nang dahilan na tatawagan ko ang aking magulang para pumunta sa school ko para kunin yung mga documents na yan. So ikaw, dapat meron ka yan. Sunod, yung paghahanap mo ng trabaho, dapat sunod-sunod din. Kung ngayon, papasok ka sa kurso mo, for example, mag-a-apply ka ng pagpupulis dahil graduate ka ng criminology, dapat meron ka ng option 2. Pag hindi ako nakapasok sa pag-apply ko ng pagpupulis, papasok ko ng security guard. Ano bang kailangan ng security guard? Dapat alamin mo na yan. Kung hindi naman ako makapasok sa security guard, dapat siguro magtrabaho muna ako sa call center. So ngayon, alamin mo naman kung ano ang kailangan sa call center. Sigurado ako kung yang lahat na yan ay naisip mo bago ka magsimulang mag-apply, magkakaroon ka talaga ng trabaho mula sa araw na pagtapak mo, halimbawa sa Metro Manila. Minsan hindi tayo siniswerte. Inaabot tayo ng 1 buwan, 6 na buwan, or 1 taon sa pag-a-apply ng trabaho. Pero ang katotohanan dyan, nasa sarili natin ang susi para magkaroon tayo ng trabaho. Totoo, hindi lahat ng natatapos ng kurso ay yun din ang trabahong kanyang pinasukan o nakuha nung nagtrabaho na siya. Dahil bakit? Dahil hindi naman lahat ay doon papunta. Meron talaga na itinadhana sa ibang trabaho. Pero, kung ako ang tatanungin mo, palagi mong tandaan na ang priority mo ay yung kursong natapos mo para hindi ka mahirapan. At higit sa lahat, yung guts. Okay? Kung wala kang guts na mag-apply ng trabaho, kahit isa ka pang cum laude, kahit mataas pa ang mga marka mo o grades mo, hindi ka makakapagtrabaho. Dahil bakit? Lahat ng yan ay merong job interview. Sa job interview, sinasabi nga nila, there's always a first time para sa job interview. So ngayon pa lang, para sa akin, humarap ka na sa salamin, tanungin mo na yung sarili mo, at gumawa ka na ng listahan ng dapat mong isagot sa tanong. Basic. Tell me about yourself. Pag tinanong ka ng ganyan, magkwento ka na. Magsimula ka sa pangalan mo, ilang taon ka, kung may asawa ka na ba o wala, saan ka nanggaling, sino magulang mo, at ano yung hilig mo, saan ka magaling. Kahit yung favorite movie mo, banggitin mo na.
kung yan ang sinabi ng iyong employer. O di kaya, tell me about yourself na hindi nakasulat dito sa iyong resume or yung sinasabi nating biodata. Dapat handa ka dyan. Dahil pagka nagsimula ka ng A, E, I, O, wala na. Nawala na yung chance na makapagtrabaho ka. Ano pa? Ang ating pagsasalita. Siyempre, kung nasa Mindanao ka, pwedeng ang salita ay Bisaya, meron ding English, meron ding Tagalog. Pero kung ano ang ginagamit na salita na nag-i-interview sa iyo o yung interviewer mo, dapat tatapatan mo yon. Kung Bisaya, pwede ka mag-Bisaya. Pag Tagalog, dapat nagtatagalog ka. Pag English, dapat nag-i-English ka. Dahil ini-expect niyan sa iyo dahil graduate ka ng 4-year course. Higit sa lahat, kung pupunta ka sa Metro Manila, dapat handa ka rin makipagtalastasan ng Tagalog. Hindi yung mahihiya ka dahil siguradong wala kang trabaho makukuha pag nauna ang hiya mo. Dapat talaga kinakapalan natin ang ating mukha pag naghanap tayo ng trabaho. Okay? Diyan naman masusukat yung iyong paghahanda mula nung elementarya, sekundarya, kolehiyo. Ngayon na isa ka ng professional, isa ka ng graduate, at isa ka ng license sa iyong trabaho, yan man ay pagiging criminologist o pagiging educator o isang guro o inhenyero, sigurado ako magkakaroon ka ng magandang trabaho. But higit sa lahat, ipinapaalala ko sa iyo na dapat kung hindi mo man kukunin o ipapractice yung profession na natapos mo, bago ka maghanap ng trabaho, alamin mo kung ano ang pinaka-demand o pinakasikat na pinapasukan ng trabaho ng mga Pilipino. Dahil dyan, pwedeng makuha ka agad. Halimbawa, kung sa pag-a-apply mo, ang pinakasikat na trabaho na hinahanap nila ay call center agent, dun ka mag-apply. O di kaya state broker, yung nagbebenta ng mga lupa, dun ka mag-apply. O di kaya car dealer, di pumasok ka dun. Bago ko pala makalimutan, sa lahat ng pag-a-apply na ginawa ko nung araw, always kasama yon with pleasing personality. So kung yan ang may encounter mo balang araw, magkaroon ka lang ng self-confidence na kaya mo yan at ikaw ay may pleasing personality. Paano mo yan ma-achieve? Siyempre, ikaw ay mag-ayos sarili mo. Kailangan naligo ka, kailangan mabango ka, siyempre dapat nakapagsipilyo ka. Dahil pag mabaho ang bunganga mo, kahit gaano pa kaganda, sigurado yan, madi-disappoint o talaga mati-turn off yung interviewer mo. So, yan lamang ang mga tip ko para mapalakas o mabigyan ka ng ideya para sa iyong job hunting. Dahil alam ko naman talaga, hindi lahat ng natapos natin ay yun din ang ating pinapasokang trabaho. Ang pinakamahalaga is meron tayong trabaho. So, ano pang inaantay mo? I-prepare mo na lahat ng documents mo, yung iyong transcript of record, iyong diploma, iyong lisensya, yung SSS mo, yung TIN number mo, or yung PhilHealth number mo, meron pa dyan, pag-ibig number mo, yan ay kinukuha na lahat. Kasabay pa dyan, yung police clearance,
mayor's clearance, minsan hinahanapan pa ng NBI clearance. So, lahat ng yan, ilista mo na ngayon pa lang bago ka pa maghanap ng trabaho mo. Dahil pag yan ay nahanda mo na, usually naman talaga 3 months to 6 months ang expiration yan. So, kung meron ka yan, hindi ka mamumblema sa mga employer mo. Dahil pag hiningi nila sa'yo, maibibigay mo agad. So, mamaya or bukas, contract signing na. Pag nakapag-contract signing na, ibig sabihin yon, magsisimula na ang Metro at pagkatapos ng 15 days or 30 days, meron ka ng paunang sahod mo. At palagi mong tandaan, na sa unang sahod mo, dapat yan ay ipinapasalamat mo sa Panginoon sapagkat gaya ng mga sinabi ko o nabanggit ko sa aking mga naunang mga content, wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon sapagkat lahat ng bagay na meron tayo dito ay sa Kanya, katulad lamang ng ating mga trabaho. Kaya naman, sana mga kasama, ngayong araw na to, nakapagpasalamat na tayo na sa biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na sa kaalaman para sa isang estudyanteng katulad mo na nagtapos na sa kanyang pag-aaral at nakapasa na sa kanyang board exam o sa kanyang kinuhang exam katulad ng civil service exam. Dahil kung wala yan, sigurado ako, wala kang eligibility na gagamitin. So lahat ng yan ay nagmula sa Panginoon natin. So muli, huwag po ninyong kalimutan na i-press ang button dyan sa baba for subscribe or subscription. At the same time, like at i-share na rin natin para naman marami ang makapanood at makapakinig sa aking tip o aking ibinibigay na kaalaman patungkol sa paghahanap ng trabaho ng ating mga fresh graduate na college student. So muli, mag-ingat po tayo at magandang umaga sa ating lahat. God bless us all.